bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Kung maalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana.
Malaking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mo sagana. Good morning, Jesus! Magandang umaga muli. Nandito na naman po tayo, mga kapatid. Nandito na naman po ako para po maghatid sa inyo ng isa na namang kwento ng buhay. At ito po ay special sa akin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, tayo po ay mananalangin muna. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na binigay mo po sa amin. Maraming salamat po at binantayan nyo kami sa aming pagtulog. Hanggang sa paggising po namin kanina na napakaganda ng kapaligiran, napakasarap ng tulog kagabi, maagang paggising at malakas ang aming pangangatawan. Salamat po, Lord, for another chance, another opportunity na binigay na naman po ninyo sa aming lahat sa araw na ito upang matunghayan na naman po namin ang kagandahang loob nyo na ginawa sa aming mga kapatiran at ang mga gagawin mo po sa aming lahat sa maghapon na ito. Pangunahan mo po kami, Lord, at ang lahat ng magaganap sa araw na ito, muli po naming inihahandog sa inyo. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ang pagtatanghal na ating matutunghayan ay nangangailangan ng striktong patnubay ng mga magulang. May mga eksenang sensitibo na ating ipinakita para lang mailahad kung paano nahango mula sa hindi magandang buhay ang ating mga kapatid. Maraming salamat po. Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ngayong Semana Santa ang isang linggong espesyal na presentasyon. Mga kwentong hango sa tunay na buhay ng mga taong nagbago dahil kay Jesus. Maaring ito'y inyong napagdaanan o kasalukuyang hinaharap. Pwede rin namang mga kaibigan o kakilala ninyo ang nakararanas nito ngayon na nangangailangan ng payo at gamitin itong pamamaraan upang mapalapit sila kay Jesus. Samahan niyo po kaming subaybayan ang storya ng ating mga kapatid na pinamagatan nating Kadiliman noon, liwanag ngayon. Magandang umaga ulit, mga kapatid. At sa araw po na ito, matutunghayan naman po natin ang isang kakaibang kwento ng buhay. And this time po, gusto naman po naming i-share sa inyo ang buhay ng aking yumaong ama. Thank you, Lord. Kasi po, napag-usapan po namin itong mag-anak na i-share po sa inyo to bring glory to God. At ang buhay po kasi niya ay kinoconsider po namin na the best gift na natanggap po namin sa Panginoon. Malalaman niyo po kung bakit. Kasi kinoconsider po namin itong
pinakamalaking pagpapala na dumating sa buhay naming mag-anak. At gusto po naming i-share sa inyo to encourage everyone to hope. May hope po talaga sa Panginoon. Yung mga sinasabi nating wala ng pag-asa, sa Panginoon, meron pa po. At yan po ay personally na na-experience po naming mag-anak. Nag-umpisa po ang lahat ng ako ay bata pa. Bata pa po ako, nakamulatan ko na po na naglilinis ng baril ang father ko, halos everyday. At bata pa po ako, ay nakakahawak na po ako ng baril. Because that time, ako pa lang po yung medyo may muwang na sa aming mga magkakapatid. Actually, nag-umpisa po yan na 2 pa lang kami nung sumunod sa akin. Pero masyado pa po siyang bata nung time na yon. Kaya ako po ay lumaki na may fascination sa mga baril. Ang totoo nga nun, gustong-gusto ko po nga nun na magpaputok ng baril. Gusto niya kasi siguro panganay, lalaki. Ako po yung lumabas. So, hanggang sa ako po'y lumaki, ayan, may mga Armalite po akong binubuhat. Minsan papakuhanin niya ako. Sasabihin niya sa akin, kunin ko yung baril sa ilalim ng kama, dalin ko sa kanya. Ganun po ang paglaki ko. Hanggang isang araw po, ito po ang bata pa ako noon, pero hindi mawala-wala sa memory ko itong nangyari na ito. Tao po! Tao po! Mrs. Andiyan po ba si Eduardo Galang? Naku, wala po dito. Sigurado po kayo? Opo, dalawa lang po kami ng anak kong naririto. Wala po. Baka nagsisinungaling ka. Hindi po, sir, hindi po. Ito po, anak, lika dito. Ito po, kami lang po ng anak ko naririto. Pag nalaman ko nagsisinungaling ka, babalikan ko kayo. Opo, sir, wala po talaga, wala po. Bakit parang kinakabahan ka? Nagulat lang po ako sa inyo, sir. Nagulat lang po. O sige, Mrs. Salamat. Alis na ako. Sige po. At yun na nga po, lumaki ako na natatandaan ko, dumadalaw kami ng mother ko sa mga kampo dahil nakakulong siya. Lumaki nga po ako nang hindi ko po alam kung ano talaga yung trabaho ng daddy ko. Hanggang umabot po dun sa time na nung panahon na yon masyadong nauso yung mga rebelde. At nagkaroon din po kami ng experience tungkol dyan. Kami po ay nasa Pampanga pa noon at ang father ko ay nakapag-abroad noon at kasi nagkaroon siya ng trabaho sa abroad. Isang gabi po, Sino po kayo? Ate, kalma lang po. Upo po kayo. Yung asawa niyo po kasi, wanted sa aming organisasyon. Naku, wala po akong alam dyan. Hindi ko po alam yan, sir. May nagtip po sa amin na yung asawa niyo po, nagtatago ng baril dito sa bahay ninyo. Hindi po totoo yan, sir. Wala pong baril po dito, sir. Aba ate, ilabas mo na lang yung baril para tapos na ang usapan natin. Kung gusto niyo po, halugugin niyo po ang bahay namin. At sigurado pong wala kayong makikita dito, sir. Ate, yun po talaga yung gagawin namin. Ima, huwag ka nga nagpapaloko sa mga yan. Aba, yung anak niyo patigilin niyo. Ang talas ng dila niya na. Naku, pasensya na po, sir, ha. Pasensya na po kayo. imagine niyo po, no? Sa murang edad, may ganun na po talagang pangyayari sa buhay ko. Na natatandaan ko, talaga pong napagsabihan ako nung time na yon kasi parang nainis pa ako dahil nanonood ako tapos ang gulo-gulo po nila. Naghahanap ng kung ano-ano sa bahay. Hindi man lang po ako nakaramdam nung takot na yon. Siguro po dahil sa lumalaki nga po ako na gano'n ang nakikita ko sa paligid at nakikita ko kung gaano kasiga at katapang yung father ko. Kaya pakiramdam ko dapat gano'n din ako.
At yung pangyayari po na yon ay nasundan pa ng iba-ibang pagdalaw sa bahay namin ng mga rebelde. Hanggang isang araw po, ang sabi sa mother ko nung pinakapuno ay, umalis na lang kayo dito, Mrs. Sabi niya. Yun na lang po ang magagawa kong tulong sa inyo. Huwag na kayo dito. Sa madaling salita po, nung time na yon, maganda po ang trabaho ng father ko. Actually, pati ang mother ko, may trabaho rin po noong mga panahon na yon. At hindi po kami nagkakaroon ng problema pagdating sa pera. Kaya po, dali-dali, nakabili po yung mother ko ng bahay dito sa Las Piñas noon sa BF Resort. So, maliit pa po kami, kasama yung mother ko. Isipin niyo po nung time na yon, puro po kami babae. Wala pa po yung kapatid naming bunso na lalaki noon. So 3 babae na anak niya at plus siya, lumipat po talaga kami ng Manila. At that time po, yun po ay early 80s. 4 lang po kami sa bahay na nung panahon na yun, ang BF Resort ay matalahib pa. Oo, talahiban pa nung time na yun. Pero wala po kaming choice kung hindi lumipat ng Manila. So for the meantime, habang ang father ko ay nasa abroad at kami naman po ay nandito na sa Manila, medyo tumahimik po yung aming buhay. At maayos din po ang aming buhay nung time na yun dahil nga sa trabaho ng father ko. Hanggang siya po ay nagkasakit. Dahil po sa sakit niya ay napauwi siya galing ng abroad. At nung time po na yon, imagine niyo po, 80s po yun, pero sumusweldo na po siya ng $1,200 a month po noong mga panahon na yon. Na malaking pera po yun nung time na yon. So nung umuwi po siya, ayaw po niyang kumuha ng trabaho na mas mababa dun sa kinikita niya that time. Hanggang sa unti-unti na pong naubos yung mga naipon naming gamit, yung mga naipong pera nila ng mother ko. Tapos po, bumalik na po na naman siya sa kanyang bisyo. At nung nandun po kami sa lowest point na yon, dumating po ang prayer meeting sa BF Resort. Kapitbahay nga po namin nung si Ninang Marikit. So, nakapag-open ng prayer meeting doon, natatandaan ko pa nga noon, naka-attend ako. Ang dami pong workers na pumupunta sa isang bahay at marami rin po ang uma-attend. Ang mamiligaya noon, akala ko nga noon, foreigner po eh. Kasi yun yung time na puting-puti lahat ang buhok niya, nakapusod siya, tas lagi po siyang nakamomo, yung mumo ang tawag doon, di ba? Yung mahaba yung yung damit. Akala ko foreigner talaga siya, tapos ang taas pa ng boses niya. Pero nung time na yon, ang mother ko lang po ang uma-attend. At nire-resent po yun ng father ko. Kasi siguro po out of his guilt plus ayaw niya nang uma-attend ang mother ko, hanggang isang araw nagpe-prayer meeting sa bahay, dumating po siya na lasing siya. Ang atin pong babasahin at pag-aaralan sa gabi na ito ay hango sa Juan 3:16. Ganito po ang nasusulat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating Diyos. Hindi po na tayo ay magkakaroon ng pagkukulang o pagkakasala. Nadyan po ang ating Diyos na buhay. Handa tayong kalingain, handa tayong mahalin, handa tayong patawarin sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Tunay pong napakabuti ng ating Diyos. Siya ay handang magpatawad, siya po ay handang kumalinga at magmahal sa kabila po ng ating mga pagkukulang o pagkakasala. Di po ba? Napakabuti ng ating Diyos para sa ating lahat. Tunay po ang kanyang
pagmamahal sa bawat isa sa atin. Gaano man po tayo kasama. Pastor ka ba, dapat niya Pastor? tayong patawarin. Opo, Brother Ed. Sasalita ako. Opo, pwede naman po. Stoli ka. Itong asawa ko, itong anak ko. Sabi nila, wala na akong pag-asa. Anong masasabi mo, Pastor? May pag-asa pa ba ako? Habang may buhay po tayo, mga kapatid, mayroon po tayong pag-asa sa Panginoon. Narinig niyo yun? May pag-asa pa ako? O ikaw, asawa ko, anak, diba? Ano sabi ng pastor? May pag-asa pa ako. Imagine niyo po yung ganong sitwasyon. Ako po nun nagdadalaga na. So, nagpatuloy po yun na tuwing siya po ay uuwi, lahat po kaming magkakapatid, masakit ang tiyan sa sobrang nerbiyos. Kasi po pagka po siya ay nalalasing, nawawala talaga siya sa sarili niya. Pero ang father ko po ay isang mabuting ama in the sense na alam namin na ipagtatanggol niya kami hanggang kamatayan at never po siyang nagpabaya sa kanyang tungkulin bilang ama. Yun nga lang po, pagka po siya ay nalalasing, lahat po ng mga hindi magaganda nagagawa niya. Sobrang natatakot kami, basta umuwi ng lasing po yun, natatakot na kaming lahat. Tapos, umabot nga po yan sa point na yung sumunod po sa akin, ano po yun nerbiyosa po yun. Pero dahil sa sobrang takot at sa laging pag umuwi yung father ko na ganun, nandyan po yung minsan, tututukan niya ng kutsilyo yung mother ko sa harap namin. Yung mga ganun po bang senaryo na yung isang kapatid ko, one time, nanginginig yung kamay may hawak ng kutsilyo at ang sabi sa akin, papatayin ko yan, papatayin ko yan. So, ganun pa man po, yung ganung sitwasyon sa buhay namin ay nagpalakas po sa amin ng mother ko na lalong humawak sa Panginoon. Niyayaya rin po siya ng mother ko na umattend ng prayer meeting, pero wala po talaga. At may mga instances po na pag nalasing siya at wala pa kami sa bahay dahil umattend kami prayer meeting, pag uwi po namin, sabi niya sa amin, pagka kayong dalawang magnanay, umuwi ako na wala kayo rito at may prayer meeting, pagbalik nyo, lahat ng gamit nyo nandyan na, hindi na kayo makakapasok sa bahay. So, it went on like that for so long, for how many years, na nakakapagod na po. Parang mahuhuli, tapos tutubusin namin ng mother ko, maghahanap ako ng paraan kung paano siya tutubusin sa presinto, yung mga ganun pong sitwasyon. Hanggang ako po ay nagpatuloy sa pag-aaral at ako lang ang nakatapos. Thinking na pag ako po ay nakatapos, ako naman ang magpapaaral at magsustento sa mga kapatid ko. Pero hindi nga po yun ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, ang plano ni Lord. So, mahabang kwento, pero ako po ay nakapag full-time. Nung una ayaw niya, pero ako po ay nakapag full-time. Dahil lang Diyos po ang gumawa rin ng sitwasyon. Hanggang isang gabi po, umuwi na lamang po siya kasama yung kapatid niya na bigla na lang pong nagbabalot at meron po kasing nangyari na hindi maganda. Kuya, ito na yung bag mo. Ano ba nangyari? Basta aalis muna ako. At huwag ka na masyadong maraming tanong. Hindi ko maintindihan. Ano ba naman itong ginagawa natin? Basta tandaan mo, pag may nagtanong sa akin, sasabihin mo wala kang alam, wala. Ano ba nangyari sa inyo? Ano ba nangyari sa kuya mo? Ate, nakadisgrasya kami ni kuya. Ano?
Ano ba Basta naman tatawag yan? ako sa'yo, pag may naghanap sa akin, Hindi, paulit-ulit na lang Sige, tayo sige. sa ganitong Kailangan namin magmadali na. Alis na Paano kami. na kami ng mga anak mo? Matagal pong nawala yung father ko. Nung time na yon, mga months din po. Finally, nakipag-contact po siya sa amin. At yun na nga, may nagawang krimen, no? Talaga naman pong hindi maganda yung naging buhay eh. Sabi ko nga sa inyo, bata pa ako na ganun. So, sa kabila po nung pagtatago, nahuli pa rin po siya. At doon na po, umikot, doon na po yung turning point sa buhay ng father ko. That time po kasi bago mangyari yun, nagpe-pray po talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, parang naglilingkod po ako sa inyo pero parang walang pagbabago yung sitwasyon ng buhay namin. Sabi ko sa kanya, pwede po bang alisin nyo na kami sa ganitong sitwasyon? Ang naging prayer ko po noon, kahit sa anong pamamaraan, basta maligtas lang ang father ko. Hindi ko po pinag-pray na yun ang maging pamamaraan. Hindi namin pinag-pray ng mother ko yun. Pero that time, because of desperation, na ipag-pray ko na po talaga yun na kahit anong pamamaraan, basta siya'y maligtas lamang. At true enough po, naging ganun man ang naging sitwasyon, pero it turned out to be the biggest blessing sa buhay po namin. Siya po ay nakulong muli. But this time, kahit na po anong gawin naming pamamaraan, hindi namin siya mailabas. Kahit po sinong tao ang lapitan namin, walang magawa sa sitwasyon na ito. At doon na nga po siya kinausap ng Panginoon. At ito po ang nangyari. Kamusta ka naman dito, Di? Eto, okay naman. Kakayanin naman. Nakakalagpas din. Okay naman dito. Huwag mo kaming alalahanin ng mga anak mo, Di. Siya nga pala, may pinabibigay si Sister Ligaya. Ano ba yan? Biblia. Sabi niya, makipag-covenant ka daw kay Lord. At lahat ng iyong panalangin, tutugunin niya. Magtiwala, manampalataya ka lang sa Kanya. Di niya tayo pababayaan. Tandaan mo, may Diyos tayong pinaglilingkuran. At alam ko na matatapos din tong sitwasyon na to, Di. Alam ko na darating yung panahon, magkakasama-sama din tayo ng mga anak mo. Anak, pasensya ka na. Di, kapit lang tayo ha. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Si Lord, andyan siya para sa atin. At lagi mong tatandaan din na mahal ka niya, Di. Lapit ka lang sa Kanya. Papakinggan tayo ni Lord. Lagi nyo kayo pagpe-pray dito ha. Hindi madali dito. Pero dahil sa sama-sama tayong nananalangin, maayos natin. Di, kapit lang kay Lord ha. Pray lang. At alam kong hindi niya tayo pababayaan. Matatapos din to, Di. Matatapos din. At dinalaw nga rin po siya ng Mami Ligaya sa preso noon. At ang sabi pala sa kanya ng mami, anak, makipag-covenant ka kay Lord. Ano ang maipapangako mo sa Kanya na gagawin mo? Basta alisin ka lang niya sa sitwasyon na yan. At dun po niya muling nakilala ang Panginoon. Kasi wala po siyang malalapitan dun eh. Wala rin pong magawa kaming lahat na nasa labas para sa Kanya. Kaya dun po niya nakita na kapag ka ang Diyos ang gumalaw, walang magagawa kahit na sinong tao. At ito na nga po ang naging simula ng pagtawag niya sa Panginoon at pagkilala niya sa Panginoon. Di ba Brad, may makalawa, meron kang hearing? Oo nga eh, kinakabahan nga ako.
Mang Ed, ano po ba yung binabasa nyo? Ito ba? Ito yung Biblia. Itong Biblia na to, ito ang magliligtas sa atin. At itong Biblia na to, ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya habang nandito tayo sa kulungan, ito ang kailangan nating babasahin. Sabi nga dito, sa unang Pedro 5:7, ang sabi dito, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Ganun po ba? Naku, tama-tama po. Bukas po meron po akong hearing. Pwede niyo po ba ako ipagdasal? Pwede. Yan, thank you Lord. Lord, nandito po ang iyong anak na si Bong. May hearing siya bukas. Lord, pangunahan niyo po lahat ng kanilang transaksyon sa hearing. Kayo po mag-aayos ng lahat at kayo po magsasalita para sa Kanya at makita ang katotohanan sa Kanya, Panginoon. At Lord, kayo po magtutugon sa Kanyang panalangin. Kaya ngayon pa lang, kiniklaim na namin, Lord, na makakalabas si Brother Bong. In Jesus' name, Amen. Amen. Mga kakosa, di na bumalik si Bong Tahi Laya na. Mukhang mabisa yung panalangin ni Mang Ed Oo nga di ba? Sa pangalawa, ikaw naman? Oo. Ano kaya kung ako naman magpa-pray? Tatalab kaya sa akin yun? Bakit hindi mo subukan? Pwede. Mang Ed. Oh, ano yun? Hindi po ba magpa-pray? Pwede. Sige. Ano ba ipagpe-pray natin? May hearing na siya po bukas. Gusto ko nang makalaya. Ayan. Naniniwala ka ba sa Panginoon? Sige. Sige, magpe-pray na tayo. Lord, nandito po si Brando. Bukas, may hearing siya. Pangunahan. Kayo po mag-full control ng lahat. Maging maganda ang result para maging malaya muli. Lord, ipakita niyo sa Kanya kung ano ang kaya niyong gawin. Kayo po ang makapangyarihang Diyos. Kaya ngayon pa lang, kiniklaim na namin na magiging maayos ang result, malalaya na si Brando. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, yung dalawang kasama namin dito, nakalaya na. Ako ginamit mo na ipag-pray yung dalawa. Pero ako hanggang ngayon, nandito pa. Lord, kailan mo po ba ako palalayain? Teka nga. May sinabi sa akin si Sister Ligaya. Makipag-covenant daw ako sa iyo at makakalabas ako dito. Lord, sa oras na to, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking buhay, Lord. Kung ako ay palalayain nyo sa oras na ito, Lord, yung aking buhay na natitira, na dapat kong sintensyahan dito sa kulungan, Lord, ipaglilingkod ko po sa inyo. At Lord, pag nakalaya ako, habang buhay po ako maglilingkod sa inyo. Now, listen, young man, I have some news for you. No one came to testify against you. Pero tandaan mo to, it does not mean na wala kang kasalanan. You're one lucky guy because I have to let you go. And I hope you take advantage of that you change your life. Thank God for this. Now, you may go. Paano galang? Kaya ka na. Mapakabait ka ha. Salamat. O paano, iwanan kita. Salamat. Lord, maraming salamat po
na ako'y iyong pinalaya. Totoo po kayo sa inyong pangako. Ngayon naman po, ako naman ang tutupad sa aking ipinangako. Tulungan niyo po ako na magampanan ito at maging tapat sa inyo. At yun na po ang pinakamasayang araw namin sa pamilya. But at the same time, may konting takot. Takot na baka mamaya, paglabas po niya, ay bumalik na naman sa dati. Pero, true to His covenant, true to His promise to the Lord, na yung habang buhay niya dapat sa kulungan ay habang buhay niyang ipaglilingkod sa Panginoon. At siya po ay nag-outreach, nag-prayer meeting kung saan-saang lugar, hanggang sa siya po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na bumalik sa Pampanga at magtayo rin ng isang church doon, at doon po siya nagpatuloy sa kanyang paglilingkod. Ginamit naman po talaga siya ni Lord doon dahil siya po ay kilala nga sa hindi magandang gawain nung medyo bata-bata siya, pero nung siya'y bumalik, siya po ay nagpipreach na at nagtuturo ng salita ng Diyos. At marami rin po siyang mga nadala sa Panginoon dahil nga sa nakitang pagbabago sa kanya. Hanggang isang araw na lamang po, nalaman na lang po namin na yung kanyang sakit po na diabetes ay nag-progress na po. Ima, ano bang sabi ng doktor? Ri, ang totoo, sabi ng doktor, dadialysis daw daddy mo. Hindi ko kaya, Ri. Anong gagawin ko? Ima, di ba? Alam mo naman na yung dialysis, hindi siya gamot. Ri, hindi ko kaya. Alam mo naman ang daddy mo, hindi ko kaya, Ri. Kailangan, Ima, ihanda natin yung sarili natin. Kasi alam naman natin na kalooban pa rin ni Lord ang masusunod. Hindi ko kaya mawala ang daddy mo. Alam mo naman buhay ko ang daddy mo. Ganun pa man po ang nangyari sa kanya, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglilingkod kay Lord. Matagal na gamutan hanggang sa umabot na po sa kailangan na siyang i-dialysis. At alam nyo, 2 beses na nag-flatline po siya. Pero 2 beses po siyang nabubuhay ulit. At nabibigyan pa ng pagkakataon. So, hanggang isang araw po, na umuwi ako sa Pampanga, kagagaling lang po niya noon ng dialysis. At ito po ang naging usapan namin. Ri, wala na yata pag-asa. Katapusan ko na yata. Ikaw naman, Dio. Bagay. Pag sinabi naman ni Lord, time is up eh. Siya naman na may hawak ng buhay natin. Bakit di? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Kasi alam ko naman kung saan ako pupunta. Ikaw, natatakot ka ba? Hindi rin, Dino. Kasi alam ko naman na doon sa pupuntahan mo, magkikita tayo. Pero sana, humihingi ako ng extension kay Lord eh. Dahil sa amin ba? Hindi. Humihingi ako ng extension kay Lord kasi sa mga kapatid ko. Kasi gusto ko, bago ako mawala dito, madala ko kay Lord yung mga kapatid ko. O kaya magpalakas ka para madala natin yung mga kapatid mo sa Panginoon. Hayaan mo ipagpipray natin yan, Tapos next week, dadalang kita ng pagkain na gusto mo. Kumain ka na kumain, magpalakas ka. O paano, ha? Alis mo na ako. Balikan kita. Ri, pray mo na.
sinabi ng daddy mo. Ayun. Namamaalam na siya. Alam ko naman, Rina, yun ang sasabihin niya sa'yo. Hindi ko kaya talagang mawala siya, Ri, pero tanda ko yung sinabi ko sa'yo, Rina. Napaka-selfish ko naman para ano ko yung sarili ko na hindi naman pala niya kaya na talaga, Ri. Naisip ko na yan, Rina. Kung ano na lang yung kalooban ni Lord. Yun na lang ang masunod. Alam ko naman rin, nahihirapan na talaga siya, pero alam ko rin na nahihirapan na eh. Yun na talaga siya rin. Kaya alam ko, pag-pray mo ko, ako sarili ko, pag-pray mo ko rin. Ma, halika. Mag-pray tayo. At yan nga po yung naging buhay nung father ko na sa natirang buhay na ipinagkaloob ni Lord sa kanya, nabigyan pa po siya ng pagkakataon na makilala niya ang Diyos. At hindi lang po basta makilala, siya po ay nakapaglingkod pa rin sa ating Panginoon. Kaya po, kung kayo ang nasa kalagayan ko, hindi po ba maituturing niyo po na yan ang pinakamalaking pagpapala sa buhay namin? Naubos man ang lahat ng meron kami bago nangyari yon. Naging ganun man ang sitwasyon bago nangyari yon. Pero lahat po ng nawala cannot be compared at all with the blessing na he came to know, not just know, he came to serve the Lord before his time. Kaya po, gusto ko pong i-share po sa inyo na may pag-asa, mga kapatid. Yung hope po na ito, it is a small word, pero napaka-powerful po niyan, mga kapatid. At hindi lang basta hope ang sinasabi ko po dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hope in the Lord. Ito po kasi ay isang salita na mag-draw sa iyo to come near to God dahil alam mo po na hindi mo pa natatanggap ang inaasahan mo, nakakapagpasalamat ka na at may kasiguraduhan ka. Alam niyo po, ang hope po, mga kapatid, is something you can hold on to even all the things around you is crashing down. Yun po ang kagandahan. Pero yan po ay tanggalin mo sa kahit na sinong tao, everything will crumble. Kasi wala ka nang inaasahan eh. Pero pag may inaasahan ka pa, magpapatuloy ka kahit ano po ang nangyayari sa paligid mo. Ito po yung word na magtutulak sa iyo na isipin mo at paniwalaan mo na kahit na hindi maganda ang nangyayari sa paligid mo, still, this is the day that the Lord has made and He will take care of me. Yan po ang salita na inasahan namin sa naging buhay ng aking ama. At hindi po kami binigo ng hope na yan because we place our hope in the Lord. Kay Lord na kahit kailan ay hindi ka i-disappoint or i-discourage. Kaya po mga kapatid, kung ang sitwasyon niyo po sa buhay ay far beyond what you saw doon sa aking ikinuwento, or kaya naman po hindi man umaabot doon, ano man pong kalagayan na nandoon tayo ngayon, hope in the Lord, mga kapatid, because God never fails. At yan po ang napatunayan namin sa aming buhay na ito. Kaya iiwan ko pong salita sa inyo, Psalm 42 verse 5, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God."
Sigurado ka? Opo, wala po dito, wala po. Pag Nasabi mo yun. Kami lang pong dalawa ng anak ko naririto. Pag nalaman ko nagsisinungaling ka, babalikan kita. Opo, sir, opo. Itong asawa kong to, store. At saka itong anak ko, ano? Pwedeng-pwede pa pong maligtas. Habang may buhay po, may pag-asa. Sama. Kasi yung asawa niyo daw po kasama sa wanted. Asawa niyo na po. Yung asawa niyo daw po kasama sa wanted list ng organisasyon namin. May nakapag-tip po sa amin na... Ano yun? Hindi, hinay mo muna masasabihin pa ako. Naku ate, kailangan naming... Ano ba nangyari? Saan ka pupunta? Ito na yung bag mo. Basta huwag ka na magtanong. Basta tatawagan na lang kita. Basta may pupuntahan kami. Ano nga? Wala pala pangalan. Ano ba nangyari sa Ano ba nangyari? Kuya, ito na yung bag mo. Basta aalis ako. Alis muna ako. At, Ano nga nangyari? Hindi ko maintindihan. Basta pag may nagtanong... Basta, puro ka basta. Itong Biblia na to, ito ang makapagliligtas sa atin. Bong. Brother Bong, dito sa unang Pedro 5:7, sabi dito, ipagkatiwala nyo sa inyo. Hindi ko makita. Mga kasama, mukhang hindi na bumalik si Boy Tahi Oo nga, no? Di ba sa pangalawa ikaw rin? Oo nga eh. Ano kaya kung ako naman magpa-pray? Bakit Tatanap hindi kaya mo- sa akin yun? Oo, pwede. Tingnan natin. Mali. Ay, sorry, mali. Mga kakosa, mukhang hindi na bumalik si Ma'am... Mga kakosa, mukhang hindi na bumalik si Bungtay Mukhang mabisa yung panalangin ni Mang Ed Oo nga, no? Di ba ikaw rin? Oo nga. Mga kakosa, mukhang hindi na bumalik si Bungtay Mukhang mabisa yung... Ay, kulang. Mga kakosa, mukhang hindi na... May mukha na naman. Mga kakosa, hindi na bumalik si Boy Tay Oo nga, no? Di ba? Mukhang laya na. Ano? Palagalang. Laya ka na. Pakabay ka. Hindi ka nagsalita. Nagsasalita ka, salamat. Di ba ang dialysis, alam mo naman na hindi siya pampaprolong ng... Mali! Sabi ko lang hindi ka Ma! Teka lang, wala pa ako sa issue. Wala pa, sige. Salamat po mga kapatid. Parang yung buhay na natunghayan natin, parang imposible kung titignan, pero nagiging posible ang lahat. Kaya thank you, Lord.
At ngayon naman po bilang pagpapatuloy nung ating series para po sa ating Lenten Special, pakinggan naman po natin ang ating kapatid na mag-share po sa atin ng Word of God. Magandang umaga po sa ating lahat at ito po ay patuloy na serye ng ating pag-aaral. No? Nagsimula po ito sa kaganapan ng hula ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon at kahapon po ay itinuro naman ni Minister Elmer kung paanong maraming nagpatotoo, no? Na siya ay tunay na buhay at nagpakita sa maraming witnesses. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaral naman ay ang katawan ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Ayan po. So bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po yung manalangin muna. Muli po, Ama, narito kami sa aming kawalan. Punan mo kami at pagpalain ng iyong mga salita, buksan ang aming kaisipan upang tunay naming matanggap at maunawaan ang hiwaga ng iyong mga gawa. Ang iyong salita ay kailangan namin upang kami patuloy na makapamuhay sa liwanag at sa katotohanan. Banal na Espiritu Santo, samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Ayan. Kasi nga po, ang isang nagiging contention dito ay ang katawan daw ng Kristo na nagpakita ay hindi naman daw talaga katawan, kundi ito ay tinatawag na multo. Ayan. So, babasahin ko lang po ilang mga example dito mula sa Biblia na nagpapatotoo na hindi siya isang multo, kundi isang may katawan, no? Sabi nga may katawan kung saan mayroon siyang laman at buto. At ang tanong po natin ngayon ano ba ang relevance nito sa atin bilang mananampalataya? Bakit ba natin kailangan magkaroon ng katatagan sa katotohanan ito at ano po ang impact nito sa buhay natin bilang isang Kristiyano, no? So, unang-una po makita natin to sa Lucas 24:39. Sabi niya, "Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan." Siya po mismo nagsabi, ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. So dito po makita natin mismo, ang Panginoon mismo nagsasabing, hawakan ninyo ako. No? So siya ay nakikita ng buong buo kasi ang multo po, ang tawag po dyan ay disembodied. No? Hindi po makikita ng malinaw yan, kagaya ng pagpapahayag ng Panginoon nang siya ay muling mabuhay. No? Sa Juan 20:27, sabi niya, saka sinabi niya kay Tomas, ito po si Tomas ay hindi naniwala ng siya ay muling nabuhay. No? Kaya nga siya ay nagpakita uli sa mga disipulo kung saan naroon si Tomas at ang sabi niya, tignan mo ang aking kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Okay? Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag kang mag-alinlangan at maniwala ka. So dito po sa mga talatang ito, binibigyan ng katibayan ang pagkakaroon ng katawan ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. No? Sa Luke 24:41-43, meron din pong sinasabi dito, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Wala hong multong pwedeng kumain. Pero nais ng Panginoon, He wants to prove His authenticity as a resurrected body. At dito nga po, He demonstrated it by actually eating. No? Siya po'y kumain sa harapan ng kanyang mga disipulo. Meron din pong iba sa John 21:1-19, kasama niyang nag-almusal, no? Sila Pedro at ilang mga disipulo, at doon nga po nakipag-usap ng matagal ang Panginoon, no? Lalo na kay Pedro. No? Sa John 20:16-17, napakita kay Maria Magdalena. Sabi dito sa mga talatang ito, Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabbi, ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako makakapunta sa Ama, wika ni Jesus. So sabi ng Panginoon, huwag mo akong hawakan. Meaning, nakita na ang kabuuan ng kanyang katawan ni Maria Magdalena. Pero sabi niya, hindi pa siya nakapupunta sa Ama, kaya huwag mo na siyang hahawakan. Ngayon po, ang relevance, kaya ko lang po binanggit yun, ay para patunayan na mismo ang mga witnesses ng panahon ng ating Panginoon ay nagpapatotoo na siya ay may katawan. Okay? Hindi siya multo. Okay?
At dito sa pangalawang bahagi, ito yung tinatawag na itong katawang ito'y nagniningning. Ayan. Pag sinabing nagniningning, ito po ay glorified body. Ngayon, napakahalaga po nitong ating pag-aaral ngayon sapagkat sa pamamagitan nito ay matatanggap din natin ang pagpapalang ipinangako ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. No? Hayaan niyo basahin ko muna ang Filipos 3:21. Ang sabi dito, pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginapit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. So dito po, sinasabi na ang kanyang resurrected body na nakita ng mga disipulo after His resurrection will be given to us as well. Tayo rin ay tatanggap. Kaya sabi, co-heirs, no? Tayo tagapagmana rin ng kasama ng ating Panginoong Hesus. At bahagi nitong manang ito, bahagi nitong kagandahang loob ng Diyos sa atin ay tatanggapin din natin ang tinatawag na glorified body. Now, gusto nating maunawan, ano ba itong glorified body na sinasabi ng salita ng Diyos? Basahin ko muna sa 1 Corinthians 15:42-44. Sabi dito, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panglangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panglangit. So madaling salita po, mayroon pong 4 na katangian or 4 qualities of a glorified body na naroon po sa resurrected body ng ating Panginoon at siya ring tatanggapin natin sa takdang panahon sa kanyang muling pagbabalik. No? Sabi dun sa una, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di na mabubulok. Kailanman ang katawang muling binuhay. So ang number 1 po ditong quality ng isang tinatawag na resurrected body ng ating Panginoon is incorruptibility. So from a corrupt body, namamatay, nasisira, into incorruptibility. Sa Romans 6:9, sabi dito, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. At yan po ay bahagi ng hula na makikita rin natin sa awit 16:10. Ang sabi dito, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maaagnas. So mula sa nabubulok na katawan, once we receive the glorified body like Jesus Christ, we will be incorruptible. No? Pag sinabing incorruptible ay hindi na tayo apektado ng mga natural elements sa ating kapaligiran because we now have a body that will never die. At yan po ang katawan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay muling nabuhay. No? Pangalawa po, pangit at walang kaya ng inilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. So mula sa isang limitadong katawan ng isang tao, when he resurrected from the dead, he received power different from the natural power that we have. No? So dito makikita natin sa John 20:19, which is one example. Sa John 20:19, kinagabihan ng araw ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. No? He has a body, okay? But this is a supernatural body na may power na kahit nakasara yung pintuan, nakakapasok siya. So he can go through solid matters. No? Hindi na po limitado ang katawan ng Panginoon. It's not limited by space or even by time. At yan po ay isang bahagi ng ating tatanggapin din sa pagbabalik ng ating Panginoon. Excited ho ba kayo? Kaya ho, napakaganda itong pag-aaral na ito kasi meron tayong pangitain na hinihintay natin na darating sa ating buhay. That's why hindi lang tayo naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Hinihintay po natin yung last part ng ating salvation. No? Tapos na po yung tinatawag na salvation. At ngayon po yung sanctification habang tayo nabubuhay. Pero meron pa hong isa tayong hinihintay.
glorification. At ito po yun, we will receive the same supernatural body, what we call the resurrected body of Christ, when He comes back. No? Pangatlo po, from dishonor to honor. No? Ano po ito? No? Sa Acts 10:14, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. So dito, pinarangalan ng Diyos ang kanyang pagsunod, no? Ang kanyang pagiging masunurin at siya'y binuhay na maguli. Makikita po natin, ito po'y naganap din, nakita ito during the Transfiguration. Sabi dito, Matthew 17:2, samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Kaya nga sabi natin kanina, katawang nagniningning. Ibang uri ng katawan na actually, He possessed this life before He came here on earth. But, hinubad niya itong tinatawag na glorified body ito nang siya'y maging tao at nirestore sa kanya. No? Ibinalik niya ito nang siya'y muling mabuhay. So, yun po yung sinasabi natin na from dishonor to honor. Kagaya rin po natin, tayo po'y pararangalan ng Diyos. Ang lahat ng mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya ay pararangalan niya. Hindi lang bubuhayin, kundi magniningning. No? Kasi sabi nga ni Daniel, di ba, sa last chapter, tulad tayo ng bituing magniningning, no? Sa kalangitan. Yan po ang isang pangako na magaganap sa ating buhay. Kaya nga po napakahalaga na maunawaan natin ang pag-aaral natin ito. Inilibing na katawang panglupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Ito po yung magandang maunawaan natin from earthly body to spiritual body. May katawan din po, but this time, it is a spiritual body. Ano po ang karakteristik ng isang spiritual body? Tulad po ng ating Panginoon, He was visible and recognizable. No, hindi kagaya ng multo, hindi ba, may mga napapanood tayo sa TV, parang mga energy lang na nagtatakbuhan yung mga sinasabing mga espiritu niyan. Pero ito po, itong spiritual body, it is visible, kitang-kita, at makikilala mo siya. Mary Magdalene recognized the Lord, di ba? Why? Because a spiritual body has real form and shape and has substance. Meron pong laman. Okay. Bagamat ito po ay ibang elemento na, hindi na kagaya ng elemento ng tayo ay narito pa sa lupa. Okay? Pangalawa, He was touchable and could eat, and yet He could appear and disappear. So naroon po yung power, no, ng resurrected life ng ating Panginoong Yesus. Sabi sa Luke 24:31, nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. Ang pinakamaganda pong bahagi nitong tinatawag na spiritual body, He could ascend into heaven. No? Sa Acts 1:9, pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa Kanya at natakpan siya ng ulap. So once we receive the spiritual body that we will possess later on when the Lord comes back, no, on His second coming, tayo po, ang ating katawan ay nakahandang mamuhay sa kalangitan. We can now live in eternity. So we need a glorious body to be able to do this. Para ho bang nakikita ko example tayo po, pag pumunta po tayo sa outer space, kung hindi po tayo magsusuot ng gear ng mga astronauts, hindi ho tayo mabubuhay doon. No? Kailangan ng gear na yun para pagpunta ng outer space ay makakahinga ka at magagawa mo yung mga bagay na nagagawa mo sa lupa. Ganon din po dito, we need a spiritual body at tulad po ng ating Panginoon, when He received the spiritual body, ano po nangyari? Siya'y umakyat na sa langit. No? So it's a body that like the spirit, knows no decay and has no need of physical sustenance to keep it alive. Hindi po kagaya sa atin, kailangan kumain ka para ikaw ay mabuhay. At ang sinasabi nga dito, hindi na ito mabubulok kailanman. Kapatid, yan ang isang pangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. His resurrected body can exist in the realm of eternity. The resurrected body of our Lord fits into the heavenly and spiritual realm while still having a solid physical form. So meron pa rin physical form, subalit ang kaibahan nga po, it is now a glorious body. No? So in conclusion, the glorified body of Christ could be seen, heard, and touched, and could even eat. He could also move through solid objects. Thus our Lord had been raised into His spiritual and glorified body.
At si San Pablo po ay binanggit ito, no? Para sa ating kagalakan na ito'y patuloy nating asahan sa ating buhay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians 15:51-53, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay na di na namamatay. Purihin ang Diyos sa napakagandang pangitaing ibinibigay sa atin at ito'y nakita natin, pinasimula ng ating Panginoon. Sabi nga, the eldest will rise first from the dead and then we will follow. At tayo po'y patuloy na magtiwala sa mga pangakong ito ng Diyos upang tayo'y nakahanda na sa Kanyang pagbabalik ay matanggap natin ang kaluwalhatian ng Kanyang mga pangako sa ating buhay. Maraming salamat po muli, Ama, sa umagang ito na ipinagkaloob mo na patuloy kami nakauunawa at nakatatanggap ng karunungang nanggagaling sa iyo upang ang pamumuhay namin dito sa lupa ay tunay magdala sa amin sa isang makalangit na karanasan. Tunay po ang iyong salita, ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan, at sa takdang panahon, ang lahat ng ito ay magaganap sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen. 2 Timothy 2:2.